Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli yung Katambay, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna mga Katambay, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin mga Katambay. Ito pong mainit na balita po ito. Ito po putok na po ito lalong-lalo sa social media. Yung natuklasan po sa Davao City sa yung mga eleksyon na paraphernalia na kinu-question po ngayon ng taong bayan ng Davao, lalong-lalo po ng Mayor Baste. Bakit po nangyari yon? Na ang mga eleksyon na paraphernalia ay nasa residential area o bakit doon nilagay o doon in-stock mga kabayan. Pero may sagot naman po diyan ng COMELEC mga Katambay. Sasagutin naman po ni Commissioner mga Katambay, ni Garcia mga Katambay. Ito po, pakinggan po muna natin ang balita mga kababayan. Mayor Baste Duterte nais pong linawin ang ukol sa nakitang election paraphernalia sa isang bahay sa Davao City. Eldo Mabok, magbabalita. Ele! Nais ngayon ni Davao City Mayor Baste Duterte ang sagot mula sa Commission on Election kung bakit nasa isang pribadong bahay sa may Santol Street, Santo Niño, Dumanlas, Buhangin, Davao City nakalagak ang ilang eleksyon paraphernalia. Sinabi ni Mayor Baste Duterte na kailangang ipaliwanag ng mga tauhan ng COMELEC Davao kung naayon ba sa batas na mailagay sa isang hindi secure na bahay ang eleksyon paraphernalia. Oh, kaya nga, they have to justify. They have to, kailangan nila mapakita kung bakit nila ginawa yun. Yun ang mahalaga. So, what could be their purpose kung bakit nila ginawa yun? Kailangan yung sagot nila is, should be acceptable to the public, to those who are asking. Or pag masagot nila ng maayos, then okay na yun. Okay naman. Nadiskubre ang mga nasabing eleksyon paraphernalia sa lugar matapos magpablatter ang isang di na pinangalanang concerned citizen sa Buhangin Police Station para isumbong ang mga nakita nitong mga solar panels at Wi-Fi transmission equipment na may sticker na COMELEC Manila. Di pa malinaw sa COMELEC Davao kung kabilang ba sa temporary staging hubs at storage areas ng I1JB ang barangay Buhangin dito sa Davao City. Agad namang dinala kahapon sa COMELEC Provincial Office ng Davao del Norte na may mga security na mula sa PNP. Subalit na malagi ang pangamba ng mga Davaoeño sa posibleng mangyari kung wala sa isang staging hubs ang mga eleksyon paraphernalia. Bukas naman ang himpilan para sa paliwanag ng COMELEC Davao kung po mga Tambay, ang bakit nga sa residential area, pwede naman pong dalhin sa mga COMELEC na meron naman pong facility ang COMELEC, di ba? Lalo po sa Davao, meron Davao del Norte, Davao City. Bakit sa mga residential area? Pero may sagot po dyan ng commissioner mga Tambay, ang COMELEC chairman. Ang COMELEC Chairman Garcia ay may sagot mga Tambay. Ito naman ang sagot niya. Pakinggan po natin ang sagot ng chairman. Sama na po natin ang chairman ng COMELEC, Attorney George Garcia. Kamakailan nga lang po nilinaw ng COMELEC itong pansamantalang pag-iimbak ng ilang transmission devices at solar panels sa isang residential building sa Barangay Buhangin sa Davao City. Para lang po masiguro natin na walang irregularidad. Ito po, alamin natin mismo kasama natin Attorney George Garcia. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Ito nga po, matapos pong pumutok itong balita tungkol sa pansamantalang pag-iimbak nitong transmission devices sa isang residential area diyan po sa Davao City. Marami pong nag-aalala sa seguridad tungkol sa mga kagamitan na ito. Para lang po masiguro natin na walang mangyayaring irregularidad sa paparating na halalan. Ano nga po ba itong mga nakitang transmission devices at solar panels sa isang residential area dyan po sa Davao City? Maraming salamat po, Ma'am DJ Chacha. Yan po ay mga transmission equipments katulad po ng Starlink at saka solar panels na kinakailangan gamitin natin doon sa mga lugar kung saan wala pong signal. Hindi po yan para sa Davao City, para po yan sa Tagum at doon sa mga sa kalapit na probinsya katulad po
ng Davao del Norte at Davao del Sur. Yung po ay kinakailangan lang mailagay kahit isang araw, 2 araw lamang, sapagkat alam niyo po, Mamase at Ma'am DJ Chacha, wala po kasi na warehouse dyan po sa Davao City ang tumatanggap ng maiksi ang araw lamang ng pag-stay ng mga kagamitan. And kung gusto po nila ay 6 na buwan o kung hindi naman ay 1 taon. Yan pong mga solar panels na yan at yung pong transmission device katulad ng Starlink ay kinakailangan na namin maikabit sa paaralan na walang signal ng April 15. Kaya nga po hapon din na umaga, yan po ay nai-transport na kaagad sa iba't ibang lugar dyan po sa Davao Region. Dahil nga po ginawang temporary staging area lamang, yung lugar na yon at alam po naman namin yon dahil nabanggit po sa amin yan at kasama sa report sa amin nung I1. Again, yan po ay mga transmission equipments lamang. Wala po yung counting equipments, wala po yung, hindi po yan mga machine na bumibilang sapagkat yung pong machine ay nung April 4 lamang po natin sinimulan. Yung pagdidistribute sa Kidapawan City, sa Iligan City, at sa Zamboanga City pa lamang po. At kahapon nga po, dyan naman po sa Caraga, kasama ang Batanes. Okay. Chairman una po, Comelec Chair. Ang tanong din kasi ng marami, okay, yung explanation nyo, that explains it kung bakit nasa residential area. Pero hindi po ba pwedeng tie up halimbawa ng I1JV, ito pong responsibilidad dito sa pag-iimbak ng mga transmission devices na yan, and with a government agency dun sa area kung wala mang warehouse sa tatanggap nitong mga transmission devices? Kasi ang tanong ng marami, bakit kasi residential area? Kaya po siguro napalutang na baka magkaroon ng irregularidad kasi nasa residential area. Actually po, meron naman pong notice, proper notice sa lahat ng concern dahil nga po sa kinakailangan lang may pansamantala na paglalagakan kahit 1-2 araw dahil nga po sa wala po talagang handle o willing na kuhanin yung pag-iimbak pansamantala nitong mga transmission device na to. But just the same, Ma'am DJ, ginagarantiya naman natin sa sambayanan na ito po yung mga transmission device lamang at wala po itong effect whatsoever sa pagboto natin at pagbilang, maliban na lang doon sa mga lugar na kung saan po wala talagang signal. And after naman po nung kinabukasan ay nai-transport na po kaagad dyan in the presence of the PPCRB, media, at saka po yung mga PNP and other pong cause-oriented groups. Meron po ba? Ating yung sagot, mga tamay. Ang layo. Hindi niya po nasagot na yung po ba'y tama. Tama po ba yun na ilagay mo sa residential? Wala na po bang kapag-agasang ang gobyerno? Wala po bang pag-asang provincial? At hindi ba pwede itong gawa ng paraan ng mga lingkod bayan katulad ng mayor? Halimbawa, mayor, gobernador. Wala po bang mga warehouse yan? At least security. May seguridad, may mga pulis. Di ba? Ang provincial, ang municipality, katulad ng Davao City, hindi mo man lang pinaalam para lalong maprotektahan. Di ba? Itong mga paraphernalia na sinasabi na gagamitin po ng Comelec. Bakit po sikreto at dapat ilagay sa residential? Bakit po? Kung hindi po ito nalaman ng mga residensya ng Davao, tuloy-tuloy po nagagawin po ito. Tuloy-tuloy. Dahil okay po pala sa Comelec. At yung po ba ay naaayon sa batas? Yung ganun po. Yung mga delikado na gagamitin dahil yan ay botohan. Residential area. At kinakatwiran daw, hindi naman daw po yun yung nagbibilang. Tama ba yun? Ang tanong ng taong bayan, tama. Yung ginawa nyo, tama. Paano pa ipagkakatiwalaan yan? Sa maliit na pamamaraan, sa maliit na katulad niyang issue na yan, hindi nyo pa rin maitama. Hindi nyo nga masagot kung tama ba yung ginawa nyo. Di ba? Nangangatwiran pa. Pero painggan naman po natin si Atty. Respicio. May sagot po si Atty. Respicio sa sagot po ng chairman po ng Comelec, mga tambay, ang Chairman Garcia. Ito naman po sagot ni Atty. Respicio sa kanya. Po ang Starlink router at internet modem sa isang residential house sa Davao. Sabi ng Comelec, ang may kasalanan daw ay yung contractor nila dahil sinubcontract nila sa isang private na tao. Chairman George Garcia, kayo pa rin ang may kasalanan noon kasi dapat sa kontrata ninyo, dapat bawal mag-subcontract. Ngayon, Comelec, dapat i-prosecute nyo yung subcontractor dahil bawal mag-utilize ng election equipment ng walang authorization. Tandaan natin na ang mga internet router at modem ay mga computer pa rin. Pwedeng baguhin ang kanilang software para ma-manipulate ang automated counting machines.
Kumili Commissioner George Garcia. Sir, pakicheck. Kumilik paraphernalia. Yan po ang sinabi po ni Atty. Respicio. Meron pa rin pong pwedeng koneksyon yung mga paraphernalia na yan. Meron pa rin. Ayon po kay Atty. Respicio, mga tambay. Dahil siya po isang expert na IT. Alam niya po yung galawan ng COMELEC. Kaya nga po dito po sa interview at sagot ng COMELEC chairman na si Garcia, ay may palusot po puro palusot po ang nangyayari. Nakita nyo po, napakarami pong palusot. Pagka po nabubukot, nahuhuli, ay palusot. Hindi po nawawala ng palusot ang COMELEC, mga tambay. At buti na lang po, dahil lang Davao City po ay nagkakaisa po. Hindi po ubra po ang ganitong sistema na puro katwiran. Pagka nabuko mo, nahuli mo, mga ngatwiran. Mga tambay, walang nilalabag na mali. Ganyan po Ganyan po nakikita po natin sa pamahalaan ngayon. Pagka nabibisto at nakikita ng taong bayan at kinu-question ng taong bayan sila, ay meron po sila agad na katwiran. Hindi po mawawala ng katwiran. Lalo po ang COMELEC. Never po yata nagkakamali ang COMELEC, mga tambay. Ibang klase po. Napakarami pong tanong ng taong bayan, lalong-lalo po ng isang expert na si Atty. Respicio, mga kabayan. Di ba? Yun nga lang, paggamit ng internet na nakakonect dito sa gagamitin po sa ating botohan, yung machine, ay delikado. Delikado po. Ayon po sa ating expert na abogado. Dahil pwede nilang dayain at baguhin ang resulta ng botohan, lalong-lalo sa counting, di ba? At dito rin po, issue na naman po itong paraphernalia na dinala at na talagang ipinagkatiwala po sa isang hindi naman otoristaan, hindi naman sila pwedeng, ibig sabihin, wala naman sila sa pamahalaan. At ito po ay napaka-importante po nito, mga tambay. Ito po dapat ay nasa pangangalaga po ito ng COMELEC. Bakit mo ibibigay po ang pangangalaga sa isang individual katulad ng residential area? Mga kababayan, di po ba mali? Maling-mali ang ginawa ng COMELEC. Komento ko po, mga tambay. Pero dito po, mga tambay, mag-ingat po tayo. Sana po maging mapagsuri tayo at mapagmatsyag at mapagbantay. Kailangan po natin magbantay, mga kababayan. Dahil nga po, gagawa po talaga sila ng paraan, mga kababayan. Dahil nakikita po natin, dahil nga po talagang suicide na po nagsusuicide na po sila. Suicide na po labanan. Talagang gagawa na po sila talaga ng paraan na talaga pong maipanalo po nila. Maipanalo po nila ang kanilang unit team na tinatawag na mga binagoongan na candidate nila, mga tambay, ang sinabing binagoongang Pilipinas. Ito po, mga katambay, umpisa pa lang po ito, mga kabayan. Marami pa ito na matutuklasan. Buti na lang po naagapan at na-question agad ng Davao, lalo-lalo po ng Mayor Baste. Dahil alam naman po natin sa Davao, talagang diyan po wala po silang maililihim diyan at maitatago diyan. Dahil po nagkakaisa po ang mga Davaoeño, lalo-lalo sa ganyang sistema, mga kababayan. Kaya dito po sa nangyari pong ito, maging warning na po ito. Warning na po sa atin ito na mahirap po magtiwala sa panahon po ngayon ng binagoongang Pilipinas, ay napakahirap po magtiwala. Lalong-lalo po sa botohan. Nakita naman po natin, talagang ibubuhos po nila lahat. Ibubuhos po nila lahat para lang po manalo ang dapat manalo na magbibigay po ng proteksyon sa kanilang Pangulo. Ganun po Kaya dito po sa nalalapit na halalan, mga kabayan, talagang kailangan po maging mapagmatsyag tayo. Dahil lalong-lalo po, ang usapan po ay COMELEC. At ang sinasabi po ni Atty. Respicio ay napakadelikado po. Dahil mukha naman po hindi susundin at hindi po itatama yata yung sinabi po ni Atty. Respicio, ay hindi po ito gagawin ng COMELEC. Muka. Baka ang mangyari po sila pa rin ang masunod na ang ating machine na gagamitin ay nakasaksak, nakakonect sa internet. Na sinasabi ni Atty. Respicio na bawal
at hindi maganda at lalong-lalong hindi safe. Di ba? Kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo, mga kabayan. At syempre, mga kabayan, dito po sa ginawa ng COMELEC ay talagang ano na po ito. Nakikita po natin, bad shot po ito. Bad shot, mga tambay. At nangangatwiran ng COMELEC na tama ang ginawa nila, tama at pinagpaalam sa kanila. At ang katwiran ng COMELEC, ang katwiran po ni Chairman Garcia ay napakahirap po pagkatiwalaan. Wala raw pong makuha na warehouse. Unbelievable. Napakahirap pagkatiwalaan, mga tambay. Napakaraming pera. Napakaraming pera ng gobyerno. Napakaraming pera ng COMELEC. Mga tambay, sa residential area mo pagkakatiwala, yung mga paraphernalia na gagamitin sa halalan, unbelievable yun. Napakahirap po paniwalaan yung mga ganong palusot. At ang ipalulusot mo lang hindi naman yun yung machine, mga kabayan. Unbelievable. Ang sinasabi po ng taong bayan, dapat laging nasa tamang pamamaraan at tamang proseso. Bakit yan? Kung hindi po yan nahuli, tama na yung proseso nyong ganyan? Okay sa inyo yung ganyan pamamalakad? At pwede nyong ilagay sa lahat na pwedeng residential area na kayo ang masusunod? Ganun po ba? Di lalabas po pala niyan, sa buong Pilipinas, pwede nyo palang gawin na puro sa residential area nyo dadalhin ng mga paraphernalia na gagamitin. At hindi namin alam, baka pati machine, kung hindi po natuklasan yan ng maaga, baka pati machine na gagamitin sa botohan, ganun na rin ang gagawin. Dahil walang kikibo at walang magku-question sa inyo na sa tingin nyo okay at pinapayagan nyo na i-stock, i-imbak yan sa mga residential area na po pwedeng madaya at pwedeng gawa ng mga anomalya. Di kaya? Grabe, no? Grabe ang sitwasyon po ngayon. Pag kinu-question mo ang COMELEC, antimano, may sagot na hindi sila nagkakamali at bibigyan tayo ng sinasabing walang katotohanan na yan ay hindi gagamitin at hindi pwedeng dayain. Ganon. Dahil anong sasagot nyo alam nyo lahat na nangyayari. Hindi naman nangyayari yan noong mga nakaraan. Noong mga nakaraan kasi ng mga halalan, hindi naman pumuputok yan na ginagamit nyo mga resident area. Di po ba? Bakit kasi ngayon? Bakit kaya? Bakit ayaw po bang matalo? Ayaw po bang matalo ng sinasabing binagoong ang Pilipinas? Ayaw matalo ang kanilang mga kandidato sa halalan? Napakahirap kasing manalo. Napakahirap kasing manalo dahil walang achievement. Walang makitang achievement ng mga Pilipino. Paano mananalo? Sige nga. Wala Olats. Puro anomalya, puro korupsyon ayon sa Vice President at dating Pangulong Duterte. At ang pinakamabigat, napakarami na po anomalya na istapa raw at ubod ng dami ng korupsyon at pamumulitika at dinagdagan pa ng pagtataksil, paghuhudas sa ating soberenya, sa ating judicial at lalong-lalo na maghudas ka sa isang Pilipino na ipinamigay mo sa banyaga na walang due process na nakuha sa bansa, kidnapping pa. Paano mananalo yung mga yan? Sige nga. Kaya gagawa daw ng paraan yan, di umano. Na talagang lahat, dahil nandito na ang last resort nila, ang last resources nila na po pwedeng magpanalo sa kanila, itong COMELEC daw, di umano. Kaya gagawa ng paraan para lahat daw po, kasi ito na lang ang pag-asa. Kasi pagka nanalo ang mga pambato at manok ng Vice President at dating Pangulong Duterte, ay magkakaproblema na po ng malaki ang pamahalaan ng binagoong ang Pilipinas. Dahil magkakaroon na po ng investigasyon lahat ng anomalya, lalong-lalo sa pera at lalong-lalo po sa ginawang kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Magkakaroon na po ng tamang investigasyon. Ngayon po kasi, kontrolado po kasi nila ang sitwasyon ngayon sa 19 Congress. Kaya po, gagawa po yata talaga ng paraan
Kahit po magsinungaling yata na magsinungaling ang gagawin para lang po maitama ang kanilang ginagawa, mga katambay. Hindi na po tanggap ng mga Pilipino yung ganyang style. Style bulok na po yan. Bulok na po yung mga style na ganyan. Yung mga katwiran na ganyan, bulok na po yan. Gobyerno po tayo. Nasa gobyerno po kayo. Pero hindi kayo gumagamit ng asset ng gobyerno. Ginagamit nyo residential, private, pambihira, at sikreto pa yata. Kaya pati ang mga taga Davao, sana mga kababayan sa buong Pilipinas, maging alerto po tayo pagka questionin po natin ito. Questionin po natin at lapitan po natin yung talagang mga merong concern lalo po sa ating bayan. Una-una, siyempre po, lalapitan natin mga kababayan yung hindi po sumusunod at hindi po manok nila. Marami naman po tayong mga kandidato dyan, katulad ng Mayor Baste, na po pwede silang questionin, lalo sa mga lugar natin, probinsya. Meron naman pong pambato dyan ang ating mga kakampi ng Vice President at kakampi ng dating Pangulong Duterte. Kung meron po sa mga lugar ninyo, city, barangay, o residential area, probinsya, sa mga probinsya natin, sa mga residential area na ganyan din po ang ginagawa, ay wag po kayong mag-aksaya ng panahon na ito po ay ipaalam sa po pwede pong makatulong po sa inyo, mga kababayan. At alam nyo naman po yun, mga kababayan, kung sino po makakatulong sa inyo. Kung ang lalapitan nyo po ay sila, hindi po kayo matutulungan yan, mga kababayan. Ang lalapitan nyo po yung makakatulong po talaga. Nakatulad po ng mga Duterte, mga kababayan. At tsak naman meron po mga kaalyado po dyan ang mga Duterte sa mga bayan po natin, sa barangay at syempre po sa mga probinsya, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, na nakakalungkot. Yan po ang sagot ng COMELEC, ng chairman ng COMELEC na si Atty. Garcia. Yan lang po, na sinisiguro niya daw po na hindi naman daw po makakaapekto dahil hindi naman daw po yan magagamit halimbawa sa dayaan. Pero ang tanong, tama ba yung ginawa nyo na ipagkatiwala nyo sa pribado at residential area ang mga paraphernalia na gagamitin sa botohan? Ang tanong nyo, hindi nyo naman sinagot kung tama o mali ang ginawa nyo. Ang katwiran nyo ay hindi magagamit naman sa dayaan, mga kababayan. Unbelievable. Bago po tayo magtapos, siyempre po, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa inyong lingkod at siyempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po. Kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Jake Yahut 4531 ng California, USA. Jasmine Channel. Telma Pasawa. Dan Rivero ng Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ivina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom. 29, Narciso Esteban. Reynaldo Pexon. June De Jesus. Lee Chen. Ana Santos. Bon Rosales. Benjamin Garduque. Pepito Cabiso. Victoria Demvoor ng Netherlands. Nida Diongley ng Italy. Mary Tom ng Hawaii, aloha. Donaldson Paras ng Canada. LKD 459 ng Belgium. Hermogenes Maramag, Manuel Ramos. Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia. Richard Masilones ng at Alexander Advincula. Dennis Velasco. Lorna Grandman ng Australia. Ani PH Vlog Official, Richard Macelon, Davao City. Robert Papa, Blackpool, United Kingdom. Pedro Roque ng Ontario, Canada. Feliciana Vergara ng Los Angeles, California.
Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdosa, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa Brussels ng Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Onyete, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi, Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at sila shoutout at kina Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, RS Ferfi ng Akiman, Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW, Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Naif ng Turkey, Miyaka at Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, at si Mr. Gruner ng San Francisco, California. Thank you po mga kabayan. Shoutout po. Maraming salamat po. At thank you po. Shoutout po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo. Ingatan nawa po mga kabayan. At thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, wag din po natin kalimutan mga tambay na isama po natin sa dasal at panalangin ang pag-iingat po at mabigyan pa po ng kalakasan at mahabang buhay. At syempre po ang mabilis na pag-uwi po sa lalong mabilis ng dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa dasal at panalangin. Maraming salamat po mga kabayan. Ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.